Alright, what's up sa inyo mga farmers? So, ito, back to manuka na naman tayo pagkatapos nating maggala sa Nueva Ecija, no? So, ayan, 34 days na guys ng ating mga broiler chicken. Ayan na sila, oh. Ang lakas nila kumain ngayon, guys. So, nasabi ko naman sa inyo, guys, na bansot na ulit itong mga to, na bansot na naman, ayan, oh. So nag-average pa lang ng yung pinaka ano sa kanila, pinakamalaki ay 1.5 kilo, guys. Ayan, no. Maliliit talaga. Ayan, mamayang gabi papakainin ko sila ulit sa mga nagsasabi na mahina silang kumain. Malakas po silang kumain eh. Yan, kabibigay ko lang kayo na ng pagkain tanghali. So alas 4 na po ngayon. Yan, makikita nyo talagang ubos na ubos din, oh. Yung kanilang kainan, oh. Ayan, oh. Said na said, oh. So, hindi talaga problema, guys, yung ano eh. Yung style ko ng pag-aalaga. Ayaw ko lang din manisi sana. Pero ang sinabi ko na rin naman nung dati, ano, paulit-ulit tayo, eh, no. Yung sisiw lang talaga, guys, ang naging problema ko dito sa mga alaga ko na to. Hindi ko alam kung hinaluan ba ng may lahing native, ganun. Kasi sa karne dati nung makikita rin eh, madilaw-dilaw yung ano niya, karne, imbes na maputi sana yung ano niya, yung karne, di ba? Ibang-iba kasi sa may dati kong inalagaan eh. Parehas naman ang pag-aalaga ko, pero ayan. Ganun din na nangyari eh. Talagang maliliit sila, oh. Sa 1/2 kilo pa lang yan, guys. Sa 34 days dapat sana 2 kilo na yun mahigit eh. Ayun, oh. So hindi na po ako nagpapainom ng vitamins ngayon. Wala na, hindi na. Puro tubig na lang. Ayan, oh. So itong mga alaga ko na to ay papaabutin ko talaga sila ng bago magpasko. Para medyo lumaki-laki naman sila. Ayun, may mga malalaki din naman, guys. So katulad niya isa na yan, oh. Na mataba-taba din. Pero karamihan talaga maliliit. Ayan. Ayan na lang yung ginagamit ko na ilaw. Ano? So malapit na naman syempre magpasko. Magbebenta rin tayo ulit ng manok. Diba? Ayan, oh. So okay lang, guys, kung hindi ako masyadong malaki yung kita dito sa mga manok na to. At least mabawi ko lang yung kita, tulad ng sinabi ko na nakaraan sa ating video. At sa susunod pipiliin ko na talaga yung sisiw na aking alagaan. At kung ganun pa rin ay siguro sa akin ay may problema talaga kung mali yung ating pagbo-brooding. Kasi doon naman nagsisimula lahat, guys, eh. Sa brooding. Kung mali yung brooding natin ng simula, talagang yung paglaki nila maliit talaga. Kasi doon talaga nababase yung kanilang paglaki. Yung halos 1 week na pagpapalaki sa kanila, kailangan maayos talaga yun eh, para hindi sila mabansot. Ito kompleto na sila, guys, ng ano, ng balahibo, pero ang liliit pa nila. Ayun, oh. Dapat sana in-harvest na to ngayon eh, pero papaabutin na lang natin ng Pasko para medyo lumaki-laki pa. At least kahit pa paano medyo kumita rin. Oh, ayan, oh. Diba? So yan lang ang update ko, guys, sa ating 36 heads na natira sa may 40 heads natin na binili nung maliliit, namatay yung 4. So ito na sila ngayon. Ayan, oh. So nung wala ako, sila mama lang nagpapakain ito. Yan, okay naman, lumaki-laki sila. So yun lang, ingat po tayong lahat. God bless po sa ating mga alaga. At yun, ang payo ko lang lagi, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Minsan talaga dumarating yung time na
ganyan. Minsan malulugi, minsan may babalik lang yung pera, pero siyempre sa susunod, matututo na tayo, alam na natin yung gagawin natin. So, yun lang po, bye-bye.